sa ating mahal na Panginoon. Tayo nadadako sa susunod na bahagi ng ating gawain. Today is the Lord's Supper or Holy Supper. Kaya kailangan madaliin natin yung ating mga ibang mga parts ng ngayong worship para magbigay oras mamaya sa pagsasagawa ng ating Lord's Supper. Inanya ko po lahat na buksan ng kanilang mga Biblia sa Romans chapter 14. Nagsimula tayo sa Romans chapter 1, ngayon nasa Romans chapter 14 na tayo. Malayo na yung ating narating mga kapatid, pero malayo pa rin yung ating pupuntahan. No? Marami pa tayong pag-aaralan ng mga chapters sa Biblia. Sa napag-aralan natin last week, Romans chapter 13, nang sabi doon na tayo ay magpasakop sa ating mga namumuno, gusto man natin sila o hindi. No? Sinabi ni Pablo na bilang mga Kristyano, kailangan tayo maging praktikal. At kayo hindi na dapat marunong tayo magmahalan sa isa't isa at maging considerate sa isa't isa. Meaning, kailangan nagkakaintindihan tayo, may pananintindi tamo bilang may kakapatid kang Kristo. Ito yung sinasabi ni Pablo. And this is what? Rooted from what? The gospel. Kaya ang makikita mo, yung Romans, the book of Romans is like a preaching. No? Nag-start siya sa theory, nag-start siya sa mga ideas, tapos bandang huli sa Romans chapter 12, hanggang sa Romans chapter 15, this is all about application. Kung paano natin ito gagamitin sa ating buhay. Ngayong nalalaman na natin ang katotohanan. Nasabi natin sa Romans chapter 12 na kailangan tayo ay mabuhay ng banal kay Kristo. Romans chapter 13, tayo ay maging praktikal sapagkat tayo na ay mga Kristiyano, kailangan tayo ay magpasako. At ngayon, pag-aaralan naman natin kung ano yung nasa Romans chapter 14. At nakikita ko kapatid na this is timely. Napapanahon itong Romans chapter 14 na ito sapagkat mayroong mga Kristiyano na matagal na sa pananampalataya at mayroon din mga Kristiyano na kaka-convert lang. No? Kaka-convert lang sa Christianity. So meron tayong mga kapatid na matagal na at mayroong kapatid na bago pa lang. No? Meron mga kapatid na iba yung kultura, may mga kapatid na merong pinagmamasdan yung mga ganitong araw like Mother's Day or Father's Day. Meron din mga kapatid na ayaw naman nila yung nasa-celebrate ng Mother's Day or Father's Day. Meron mga kapatid na gusto nila pag babae nakapalda lang o pag lalaki nakapantalon lang. Pero meron din naman mga kapatid na okay lang kung babae ka na magpapantalon ka or kung lalaki ka ay magpapalda ka. It doesn't really matter kung ano yung sinusuot mo as long as decente ito sa harapan ng mga tao at sa harapan ng Diyos. Ito yung mga bagay na pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. No? Sa pagsasagawa at pag-explain ni Pablo sa Romans chapter 14. Nakabukas na po ba ang ating mga Biblia? Okay, tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat at gamitin ako ngayong umaga nito sa ay pag-aaralin mo banal na salita. Marapatin mo, Diyos, na aming ito maintindihan. Ito'y tumagos sa aming puso at manatili sa aming puso bilang sumasampalataya sa iyo, O Diyos. Nalawa ito'y hindi maging parang pinapakinggan na lang at lumalabas sa kabilang tenga. Bagkus, mahal na Panginoon, ito'y tumanim at lumago sa aming buhay. Ito aming samadalangin sa mga pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Sa Romans chapter 14, kapatid, tinuturo ni Pablo kung paano dapat magkakasamang namumuhay ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya kay Kristo. Bigyan muna natin ng emphasis ang word na sumasampalataya kay Kristo. Meaning yung mga totoong na kay Kristo, yung mga totoong sumasampalataya sa Kanya at hindi yung mga taong nakikisama lang sapagkat ang Christianity ay uso noong mga oras na ito na lahat naman ng tao ay nagsasamba, kaya magsasamba rin ako. No, yung may puso na tunay na sumasampalataya kay Kristo. So, tinuturo ni Pablo dito kung paano tayo magkakasamang sumasampalataya kay Kristo kahit meron tayong magkaibang
personal convictions. Ano ibig sabihin doon? Na yung Holy Spirit ay nagko-convicts about isa sa atin kung ano yung dapat natin gawin, kung ano yung tama o kung ano yung mali. Amen po ba? Naalala nyo before na nagkaroon tayo ng konting usap-usapan dito sa church. Although this is not gospel-rooted, ibig sabihin wala naman itong kinalaman sa kaligtasan. Naging bagay ito na may kinalaman sa kaligtasan sapagkat mayroong mga kapatid kay Kristo na nais nila na dapat kapag babae ganitong suot, ganito kahaba yung buhok, dapat ganito yung... May mga standards na pinapataw sa tao na kailangan niyang ginagawa upang siya ay maligtas. Personal conviction nila yon. Para sa kanila, dapat gawin yon para sila ay manatiling banal sa Diyos. Kung yun yung personal conviction niya, edi gawin niya yun sa kanyang buhay. Pero meron din mga ibang tao na iba yung kanilang conviction. Yung conviction ng Holy Spirit sa kanila, okay lang na ganito ka magsuot. Okay lang na ganito yung kainin mo. Na ganito yung i-celebrate mo sa iyong buhay. So merong iba't ibang personal convictions yung tao. At sinasabi dito ni Pablo na bilang mga Kristiyano, meron din tayong magkaibang personal convictions. Lalo na sa issue ng mga hindi nakakaapekto sa kaligtasan. Again, meron tayong iba't ibang paniniwala at personal convictions na labas sa gospel o yung kaligtasan. Pero if this is about salvation, if this is about kaligtasan, ay meron na tayong issue doon. Sabi ko nga kay Papa, if this is about the gospel, kung meron mga tao na hinahamak yung ebanghelyo ni Kristo, at meron mga tao na hinahamak tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao, ay makikipagdebate ako sa kanya kahit sino pa siya. Kahit si Papa pa, kapatid, makikipagdebate ako. Sapagkat ang gospel is the power of God unto salvation. Pero, if this is just minor things that is outside the gospel, mga personal convictions lang, and it's about practical Christian living, ko baka nasa iyo kung paano mo siya, kung paano ka mamumuhay bilang Kristiyano, then dapat magkaintindihan tayo, nabigay tayo ng konsiderasyon sa isa't isa. Ito yung sinasabi ni Pablo. Ang practical Christian living ay kanya-kanya, at ang sentro ng lahat ng ito ay kailangan, kahit meron tayong kanya-kanyang personal convictions, iisa yung ating pananampalataya at paniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. We are all united in the gospel of Christ. No? Pero mga tao na naniniwala na, sabi ko nga, may mga tao na naniniwala na kailangan nakapalda lagi or nakapantalon lagi, kahit magsiswimming, kailangan nakapalda, nakapantalon. Naintindihan namin yun, okay lang. Pero huwag mong sasabihin sa iyong kapatid na nag-swimming siya, na naka-swimsuit, na sabihin mo sa kanya na hindi siya maliligtas dahil nag-swimming lang siya na naka-swimsuit. Bakit ginagawa natin yan? Bakit sinasabi Pablo to? Sapagkat ikaw na isang alipin ni Kristo ay hinuhusgahan mo na ang kapwa mo alipin. Ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. No? Na huwag hatulan ang kapatid, huwag maging kabigisuran sa iyong mga kapatid, at gawin ang lahat para sa karangalan ng Panginoon. This is the summary of Romans chapter 14. Basahin natin verse by verse, tapos mag-exposition tayo at mag-exegete tayo sa bawat verse na ating babasahin. Sa verse 1, kapatid, Romans chapter 14, verse 1, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, huwag upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Basahin natin lahat. May mga taong, may taong naniniwala na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Huwag kamakin ang kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila tinanggap ng Diyos. Sino ka humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon siya ay tatayo o mabubuhay. Subalit siya'y patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya'y tumayo. May tao nagpapahalaga sa isang araw na higit kaysa sa iba, ngunit may iba naman na nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip.
Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon. At ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon. Sapagkat siya'y nagpapasalamat sa Diyos at ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo ay nabubuhay, o kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo ay namamatay. Kaya kung mabuhay man o tayo ay mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahabak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayo lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, kung paano buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Huwag tayong humatol pa sa isa't isa, kundi ipasya na huwag maglagay ng batong katitisuran o balakid sa daan ng kanyang kapatid. Nalalaman ko na naniniwala akong lubos sa Panginoong Yesus na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban doon sa nagpapalagay na ang isang bagay ay marumi na kanya ito ay marumi. Kung dahil sa pagkain ay nasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Nawala yung ating... At gayon din naman yung gist ng ating pag-aaralan. So mag-verse by verse na tayo, kapatid. Mag-start tayo sa verse 1. Ang sabi dito ni Pablo, kapatid, na yung pinaka-gist ng verse 1, natanggapin natin ang isa't isa. Tanggapin natin yung mga mahina sa pananampalataya. Yung mga bago pa lang na mga kapatid. No? At huwag makipagtalo tungkol sa mga bagay na pinagtatalunan. Kung wala naman kwenta, kung minor doctrines lang naman yan, huwag na tayo magtalo-talo pa. Bakit? Ang mahina sa pananampalataya ay tumutukoy sa mga bagay na walang kinalaman sa ating kaligtasan. No? Yung mga bagay na walang kinalaman sa kaligtasan, huwag na nating pagtalunan pa. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kundi sa hindi pagganap ng pagkaunawa sa kalayaan ni Kristo, kailangan intindihin natin yung mga kapatid natin na iyon. Yung hindi pa nila lubos na nanunulawaan na kapag ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay malaya na. Kasi meron pa rin mga Kristiyano na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sila sa paniniwala na sila ay namumuhay sa unang panahon na ang babae ay nakabarong saya, na ang lalaki ay nakabarong at nakapantalon. Kahit sa kanilang pamumuhay. May mga ganyang mga tao. Pero bilang mga Kristiyano, meron tayong kanya-kanyang mga personal convictions. At tayo na malaya, naintindihan natin tayo malaya na kay Kristo, kailangan tayo din ay maging considerate sa mga ibang kapatid na nandun pa rin sa ganong paniniwala. Ano yung utos dyan? Tanggapin ninyo kahit sino pa man. Huwag itrato na mas mababa kaysa sa inyo, kundi tanggapin ninyo yung inyong mga kapatid. Meaning, kapag tayo ay na kay Kristo na at isang katawan na tayo, huwag mong isipin na ikaw ay mas mataas kaysa sa iyong kapatid. No? Ni magmayabang sa harapan ng iyong kapatid. Bagkus, kailangan meron tayong pagtingin ng pagkapantay-pantay. Hindi dapat makipagtalo sa mga walang kabuluhang bagay at walang mga kinalaman sa kaligtasan, mga bagay na doktrina na maliliit lamang. Kung pwedeng we should agree to disagree, na meron talaga mga tao na hindi sila naniniwala na bawal na pwedeng kumain ng baboy. Kasi meron din mga Kristiyano na para sa kanila, bawal kumain ng baboy hanggang ngayon.
No? So meron sila kanya-kanya mga paniniwala at huwag na tayo makipagtalo pa sa mga ganung paniniwala kung yung personal conviction nila sa kanilang buhay. Kung wala naman itong kinalaman sa Ebanghelyo ni Kristo ay tanggapin na lang natin kung ano yung paniniwala ng ating kapatid. We can live harmoniously even we have diverse personal convictions dito sa ating church. No? Ito yung sinasabi ni Pablo, natanggapin natin sila at huwag natin silang itataboy o ituring na mas mababa kaysa sa atin. Sa verse 2, makikita mo dito, basahin natin, may taong naniniwala na makakain ng lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Ang sinasabi ni Pablo rito na may naniniwala na maaari siyang kumain ng kahit ano, ngunit meron din mga ibang Kristyano na naniniwala na ito lang yung dapat kong kainin, na hindi ko pwedeng kainin yung mga ito kasi sabi sa Leviticus, hindi ko kain ito. Naiintindihan natin yung mga bagay na iyan. Kung yun yung personal conviction nila sa kanilang buhay. At kung nagawa nila yun, feeling nila nagkakasala sila, then sa kanila yun, kapatid. At sila ay magsisisi sa harapan ng Diyos. Pero para sa mga ibang Kristyano na malaya na, at naniniwala sila na malaya na sila kay Kristo, at hindi sila nagkakasala pag ginagawa nila yun, then sa kanila din naman yun. Personal convictions lang naman yung mga bagay na yan. Ano yung sinasabi ni Pablo rito? Meron dalawang grupo dyan. Mayroong malakas at mayroong mahina. Yung malakas, kapatid, yung mga malaya na yung kanilang konsensya, yung mga free, naniniwala na sila ay free in Christ, dapat intindihan natin yung mga mahihinang mga kapatid natin na sa tingin nila, meron pa rin mga restrictions sa paglilingkod kay Kristo. Kaya nga nung dati nag-meeting tayo rito, right? Meron mga nagsasabi na dapat ganito gawin natin, dapat ganyan. Ano sinabi natin? Ano sinabi ni Pastor? Ang sabi ni Pastor, we should agree to disagree. Kasi minor doctrines lang yan. Wala namang kinalaman yan sa kaligtasan. Ang mahalaga, naiintindihan mo yung gospel ni Kristo, naiintindihan mo yung ebanghelyo ni Kristo, at naisa sa puso mo yan. Pero kung hindi mo naiintindihan yun, then doon tayo nagkakaroon ng problema. Yung tindahilan, kapatid, kung bakit tayo ay nagka-division sa church. Why? Kasi mayroong mga kapatid na hindi sila naniniwala sa ebanghelyo at mayroong mga kapatid na naniniwala sila sa ibang ebanghelyo. At itong mga bagay nito, when it comes to the gospel, kailangan tayo ay strict. Pero kung minor doctrines lang yan, sabi ni Pablo, huwag natin i-condena yung ating kapatid. O kung sino pa man. No? Kailangan meron tayong level of maturity. Diba? Kapag ikaw ay matagal na sa pananampalataya, ikaw ay matured na, o tinatawag nilang matured Christians, kailangan mas mataas yung tolerance mo, mas mataas yung pasensya mo, mas mataas yung konsiderasyon mo sa iyong mga kapatid. Parang nakakatandang kapatid ka, parang panganay sa mga magkakapatid. Kailangan mapagpasensya ka sa iyong mga kapatid sapagkat alam mo na sila ay nagsisimula pa lang sa paglalakad sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Ito yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 14 verse 2. Mayroong mahina at mayroong mga malalakas na mga Kristiyano. Verse 3. Huwag kamakin ng kumakain ng hindi kumakain at hindi kumakain ay huwag umatol sa kumakain sapagkat sila ay tinanggap ng Diyos. What is the keyword there? Huwag humatol sa ating mga kapatid. Sabi dito, huwag kumain ng kumakain ng hindi kumakain at huwag katulan ng hindi kumakain ng kumakain sapagkat sila tinanggap na ng Diyos. No? Ito yung nakatakot. No? Yung kapag ikaw ay matanda na sa pananampalataya, feeling mo ikaw ay malakas. So kapag ikaw ay malakas, ikaw ay nagmamataas. At ang panganib na kapag ikaw ay nasa ilalim mo, ikaw ay mahina, ikaw ay nanghuhusga ng iba.
Kasi meron ka pa rin sariling paniniwala, hindi mo pa rin naiintindihan yung personal convictions. Sa tingin, meron ka personal conviction na pinipilit mo sa iba, so inuusugan mo ang iyong mga kapatid. Ano yung central na dahilan ng verse nito? Kung tinanggap sila ng Diyos, sino ba tayo para tanggihan natin yung ating mga kapatid? Sino ba tayo para kontrahin natin sila? Tayo ngayon, tayong lahat na narito ay tinanggap ng Diyos, dinala niya dito, tayo ay magkakapatid kay Kristo. Kailangan tanggapin natin kung ano yung personal na conviction ng ating mga kapatid. Amen? So, verse 4. Sabi dito, sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon siya ay tatayo o mabubuwal. Subalit siya'y patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya'y tumayo. Kasi sabi dito, ano yung keyword natin? Sino ka para humatol sa alipin ng iba? Ano yung sabihin niyan? Hindi tayo ang Panginoon. Hindi tayo ang Panginoon dito sa iglesia na ito. Tayo ay iisang katawan at meron tayong iisang Panginoon. Sino po yan? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kumbaga, kung meron tayong Panginoon, kung may Panginoon, mayroong mga alipin or servants. And tayong lahat ay mga alipin at servants ng ating Panginoon. Sino yung ating Panginoon na nag-iisang Panginoon? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kasi sabi dito ni Pablo, na tayong lahat ay mga alipin dito. Kung hahatulan mo yung kapatid mo, para kang alipin na umahatol sa kapwa. Alipin. Sino ka ba alipin para hatulin mo yung kapwa alipin? Kundi dapat ang Panginoon lamang ang hahatol sa kanyang mga alipin. Amen po ba? Kaya nga sinasabi ni Pablo rito, tandaan, kung tayo ay iisang katawan, mayroon tayong iisang Panginoon. Hindi tayo ang Panginoon, hindi si pastor ang Panginoon. Si Kristo ang ating Panginoon. No? Diyos ang mayroong karapatang humatol. Wala tayong karapatang humatol. Kaya nga dati, kapatid mo sinabihan si Papa na siya ay pupunta sa impyerno kung hindi siya maniniwala sa ganitong eschatology, paniniwala ng end times. Sa akin, para sa akin kapatid, that is already below the belt. Inuusgahan mo ang kaluluwa ng iyong kapatid dahil hindi lamang siya naniniwala sa mga minor doctrines na yan. Kaya anong ginawa ni Papa? Umalis. And that is the best decision he ever made as a Christian. Why? Because if the church is already toxic sa mga minor doctrines na yan, ibig sabihin, never tayo magkakaroon ng worship in one accord. Remember, ang pinakamahalagang bagay sa worship is what? As a body of Christ, we are worshiping in one accord. No? At least sabi ni Pablo, we should agree to disagree. Kailangan nagkakaintindihan tayo para parang hindi tayo nag-aaway yung sakit na loob, tampuhan sa mga minor doctrines na yan. No? Sabi ni Pablo, nakasiguro si Pablo na patatagin ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga pinili. Makikita mo yung word na dyan. Ang Diyos ang nagtatayo at nagpapatatag sa atin. Ang Panginoon ang gagawa niyan. No? Kaya dapat respetuhin natin ang bawat isa sa kanilang paniniwala. 5. Ang iba'y nagtatangi ng isang araw kaysa sa iba. Ang iba na may itinuturing na magkakapareho ang lahat ng araw. Ano ibig sabihin Pablo dyan? Na mayroong mga tao na nag-o-observe ng spiritual na observance ng iba't ibang mga araw. May mga ibang nagkaroon na tayo ng ganitong discussions before. Mayroong mga churches na ayaw nila nagsa-celebrate ng Christmas, nagsa-celebrate ng Mother's Day or Father's Day because for them it's pagan. Diba? Pero meron din naman mga ibang Kristiyano na malaya na to celebrate all those things. Why? Because all those things are for what? For our Lord Jesus Christ. Diba? You should honor your father and your mother. When can you honor your father and mother? During Mother's Day and Father's Day. And when can you honor the birth of our Lord?
during Christmas Day, if the world celebrates Christmas, bakit hindi natin na-celebrate? Sila nga, hindi naman sila Kristyano, nagpapasko sila. Tayo pa kayo ang mga Kristyano, amen po ba? Ito mga bagay na ito, kapatid, ay spiritual observance lang. Pero, again, meron din mga kapatid na hindi sila nag-observe ng mga ganitong araw. At kung meron mga kapatid na hindi nag-observe ng ganitong araw, ano gagawin nila? Respetuhin natin kung ano yung personal convictions nila sa buhay. Kung para sa kanila nagkakasala sila pag ginagawa nila yon, then hayaan natin sila. Huwag natin silang hatulan. At ganoon din sila naman, na hindi sila naniniwala sa mga ganong araw, kung magse-celebrate naman yung ating kapatid ng Pasko, ng Mother's Day or ng Father's Day, huwag din natin silang hatulan. Why? Sabi nga ni Pablo, mayroong mga tao na mayroong ginagawang kanya-kanyang mga ritual sa buhay at magrespetuhan tayo sa isa't isa. Kung hindi naman ito issue ng kaligtasan. Pero again, if sinabi ng kapatid na mawawalan ka ng kaligtasan kung magpapasko ka, and then that's the time na ikipagdebate kami. Lagi namin sinasabi yan, no? If this is not an issue of salvation, it's okay that we agree to disagree. But when it comes to the point na sasabihin mo yung kapatid na hatulan mo siya na hindi siya maliligtas dahil sa mga minor na bagay na yan, doon kami makikipagdebate. Why? Because who are we to tell our brothers and sisters in Christ na hindi sila ligtas sapagkat meron lang silang kanya-kanyang mga personal convictions sa buhay. Diba? Meron pa kaming nalaman na kapag hindi ka daw nakapalda, hindi ka mararapture. Eh paano kung naliligo ka, bigla nag-rapture, hindi ka nakapalda nun eh. So hindi ka na maliligtas. Diba? Or nagkataon lang natulog ka, nainitan ka, inalis mo yung palda mo, eh hindi ka naligtas. O nagsiping kayong mag-asawa, eh hindi ka naligtas. Ito yung mga bagay kapatid na napaka-minor. Pero kung iisipin mo, in a deeper sense, nakakatawa. Amen? Pero again, who are we to judge our brother or sister? Kung yun yung conviction niya, hayaan natin siya. As long as we are one in the gospel of our Lord Jesus Christ. Amen? Meron tayong kanya-kanyang paniniwala, pero kung ito yung non-essential matters, kapag ito, hindi naman wala naman kinalaman sa kaligtasan, hayaan na lang natin. Verse 6, ang nagtatangi ng isang araw ay ginagawa ito para sa Panginoon. Ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon at ang hindi kumakain ay para sa Panginoon din. Ano yung sabi dito? Sinasabi din ni Pablo na ang bawat ginagawa ng Kristiyano ay may kinalaman, ang tunay na sukatan ay may kinalaman sa intensyon ng ating mga puso. Ano ba yung intensyon ng ating mga puso kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na yan? Diba? Sabi dati, meron tayong paniniwala na kapag fiesta o tayo makikikain. Amen. Fiesta yan eh. Para sa santo nila yan. Dapat kung tayo makikain dyan, mali yan. No? Pero yung conviction mo, yung intensyon ng iyong puso, kaya napupunta ka doon para makikain lang, hindi para makiisa sa kanilang feast para sa kanilang mga santo, then it's fine. Kasi para sa iyo, hindi ka naman nagkakasala. Pero kung para sa iyo naman, meron kang personal conviction na pag kain ka sa mga ganon, nagkakasala ka, then you should repent, magsisi ka. Kasi yun yung personal conviction mo. Pero kung meron talaga mga Kristyano na ganyan, huwag natin sila katulan. At gayon din naman yung mga naniniwala na kapag kumakain sila sa mga piyesta, sila ay nagkakasala. Pero meron din yung kumakain ng hindi. Huwag natin din sila katulan. Diba? Minsan nga, magka-practice kami ng choir, tapos aalis yung choir, sabihin, tatanungin namin sa sila pupunta, may hipag-piyesta daw sila. Okay lang. Kasi para sa kanila, ano yung piyesta? Makikikain. Hindi naman sila makikisa sa prosesyon ng santo, kung sino mong santo yung pinipistahan that time. Ang feast para sa kanila ay kumain. And that is fine kung yun yung conviction sa puso nila na hindi sila nagkakasala. Huwag natin sila katulad. Naman sabihin na, ay, makapamiesta na ka no? Aro, miloon ng kaligtasan na yun.
May kasalanan naman ninyo. No. Okay? Again, it's about the intentions of the heart. Kung ano man yung ginagawa, sabi ni Pablo, dapat gawin natin para sa Panginoon. Whatever you do it for the glory of God. For God alone. No? Hindi mahalaga kung kumakain ka o hindi. Ang mahalaga, ginagawa mo ba ito para kay Kristo? Diba? Ito yung mga kailangan tinatanong natin sa ating buhay. 8. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay para sa sarili, sapagkat tayo ay sa Panginoon. Ang sinasabi ni Pablo, ang Kristiyano ay pag-aari ng Panginoon. Hindi si pastor ang nagmamay-ari sa atin, kundi ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ang nagmamay-ari sa atin. Kaya dapat lahat ng desisyon na ginagawa natin sa buhay ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi naaayon sa kalooban ng pastor o ng pari o kung sino man yung tumatayo sa pulpito. Kundi dapat ito'y naaayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kasi meron din mga pastor na napaka-strict. Let's say, sinabi niya na, kailangan pag mabibili ka ng tithes, gusto ko 10%, 15%, 20%. Dapat ganyan. Napaka-strict nila doon. Kapag hindi mo daw isinagawa yung bagay na iyon, para bagang ikaw ay hindi kabilang sa iglesia. No? At huwag mong gawin parang sukatan yon, sapagkat ang taong tumatayo sa pulpito ay kapwa alipin ni Kristo. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun yung gawin natin sa ating buhay. Amen? Romans 14:9. Ang sabi dito, si Kristo ang namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Ano yung sinasabi dito? Tayong lahat ay alipin at meron tayong Panginoon. At ang pagkapanginoon ni Kristo o yung Lordship ni Christ ang basehan kung bakit siya lamang ang mayroong karapatang humatol sa ating lahat. No? Kasi sabi ni Pablo rito na wala tayong karapatan na hatulin natin yung ating mga kapatid. Kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo lamang ang mayroong karapatan na humatol sa ating lahat. Sapagkat siya ang Panginoon nating lahat, at hindi tayo ang hukom sa isa't isa, kundi ang ating Panginoon siyang magiging hukom natin. Lahat tayo ay nasa ilalim sa Kanya. Pero sabi ng mundo, bakit nyo ginajudge kami? Sabi ng mundo, sabi ng mga non-believers. Why? Because as Christians, although di dapat natin hatulan yung ating mga kapatid, meron din naman tayong karapatan na hatulan yung mundong ito na patuloy na nagkakasala. Sabihan natin sila na sila'y makasalanan, sabihan natin sila na sila'y pupunta sa impyerno sapagkat hindi nila nakikilala ang Panginoon. Is that okay? Yes. If we are to judge the non-believers, that's okay. But if you are to judge your brothers and sisters sa mga minor doctrines lang, it is like a slave judging another slave. Parang alipin na hinuhusgahan ng kanyang kapwa alipin. Sapagkat tayo lahat ay nasa ilalim na ng Lordship ni Christ. At kung siya ang ating Lord or ang Panginoon, dapat tayong lahat ay magpapasailalim sa Kanya. Romans chapter 14 verse 10 to 12, isasummarize ko na lang to sapagkat mahaba siya. Ang pinakasama nito ay bakit mo hinahatulan ng kapatid mo? Tayong lahat ay tatayo sa hukuman ng Diyos at ang bawat isa ay magbibigay sulit sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Na ang bawat mananampalataya ay accountable sa Diyos. No? Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya kung ano man yung kanyang ginagawa, siya ay magbabayad o magbibigay sulit sa Diyos. Kung ikaw ay nagkasala ka sa Diyos. At ikaw ang magbabayad sa kasalanan mo sa Diyos. Lahat tayo gagawin natin yung mga bagay na yan.
Kung nagkasala ako, kasalanan ko yun. Accountable ako sa nagawa ko. Hindi si Papa yung magsisisi para sa akin, kundi ako dapat yung magsisisi para sa aking sarili. Because we are all accountable to ourselves. Lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos pagdating ng panahon. Dahil tayong lahat ay haharap sa ating Panginoon na tayo ay hatulan base sa mga nagawa natin bilang mga Kristiyano at mga alipin ni Kristo. Amen. Amen. Kaya kung ikaw ay kay Kristo na, pero patuloy ka pa rin nagkakasala, accountable ka doon, kapatid. Ikaw yung magbabayad doon pagdating ng panahon. Kaya kung meron pa rin kasalanan na ginagawa at meron pa rin conviction sa puso mo na ikaw ay nagkakasala kapag ginagawa yung mga bagay na yan, magsisi ka na, kapatid. Pagbigay sulit ka na sa Panginoon, ora mismo. No? Sapagkat hindi natin alam kung yung pwedeng mangyari kinabukasan, di ba? Dahil tayong lahat ay haharap sa Diyos. Alam mo ba kung ano mangyayari sa tao pag siya ay namatay? Kapag namatay ang isang tao, what comes next? Judgment. Hahatulan ka na ng Diyos. Kaya kung ikaw patuloy na nagkakasala, hindi mo naman alam kung paano yung pwede mangyari sa buhay mo. Hindi ka na magising, maaksidente ka, magkaroon ka ng matinding karamdaman, o kung ano pang pwede mangyari sa buhay mo, at hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, may problema tayo, kapatid. Hahatulan ka na ng Diyos. Kaya kailangan, bilang mga Kristiyano, what is the constant thing that we do? Repent. Every day magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Sa pagpagamat tayo mga Kristiyano, tayo pa rin ay nagkakasala sa Diyos. No? Umiinit pa rin yung ating ulo. Kung nagsabi ng Panginoon, you should have long suffering. Ni wala man tayo long suffering, di ba tayo mapagpasensya? Mabilis uminit yung ating ulo. No? Mabilis tayong mawalan ng rasyonal sa ating buhay. Ito yung mga bagay na kailangan natin pinapahalagahan sa ating buhay. 13. Kaya tigilan na natin ang panghuhusga, unahin natin huwag maging sanhi ng pagkakatisod o pagkahulog ng kapatid. Ano yung dalawang makikita natin dyan? Tumigil sa paghuhusga at huwag maging katitisoran. Pag sinabing tumigil sa paghuhusga, what does that mean? Ang sinasabi ko ganito na huwag mong sabihan ng iyong kapatid na yung mga ibang bagay, kung meron yung mga indifferences o hindi pagkakaunawaan, let us just agree to disagree kung minor things lamang yan. Huwag mo siyang huhusgahan sa kanyang paniniwala. Or else, ikaw ay magiging katisuran sa kanya. Hindi na siya magpapatuloy. Hindi na siya mag-a-attend ng church. Kasi meron siyang sakit ng loob sa iyo. Meron siyang sakit ng loob sa ibang mga tao, sa mga ibang mga kapatid. No? Minsan meron akong maririnig ng mga ibang kapatiran na mag-open up sa akin na meron siyang sakit sa ganitong brother, sa ganitong sister, at ayaw na niya mag-attend. Why? Kasi naging kapitisyon sila. Kasi meron silang mga indifferences. Meron silang mga hindi pinagkakaunawaan ng mga minor things lang. Hindi lang siya nabigyan ng cake, or hindi lang siya napaboran ng isang araw, hindi lang siya pinansin, di ba? Or napagsabihan lamang siya, or na-criticize siya sa kanyang mga nagawa, nagtampo siya sa mga loob niya, hindi na siya nag-attend. Di ba? May mga ganyan mga kapatid. So kung may mga ganyan na mga bagay, kung mayroong mas mataas o mas mature yung kanyang pananampalataya at pinagsabihan ka, kung ito naman ay nakakaganda para sa iyong paglakad sa pananampalataya kay Kristo, tanggapin mo na lang, kapatid. Tanggapin mo ng buong-buo. Kaya ka binibigyan ng advice ng iyong kapatid ay para din naman sa iyo. Kung nakitaan ka niya na hindi maganda yung iyong pag-uugali, nakita ka niya na bigla ka na lang, yung itsura mo hindi maganda, or
meron kang ginawa sa church na nakikitisuran sa iyong ibang kapatid, no? At napagsabihan ka, ibig sabihin doon kapatid, meron lamang heart yung iyong kapatid na sabihan ka sa mga hindi magandang ginagawa mo, sapagkat nakikita ng ibang tao na ito'y nagiging katisuran na, at itong mga bagay na ito ay ginagawa niya upang baguhin mo ang iyong sarili. Baguhin mo ang iyong sarili upang ang mga tao ay huwag kang makita bilang isang stumbling block o yung katitisuran. Pero kung ito ay may kinalaman na sa gospel o yung kaligtasan, then kahit ako'y magiging katitisuran lang, that's okay. Because the gospel is still the power of God unto salvation. But if it's just minor things, hayaan na lang. Maging pasensyoso na lang tayo. Minsan din sa pagkain lang, amen. Naubusan ka lang ng pagkain, may magtatampo ka na. Diba? May kainan na ganyan. Maubusan ka lang ng pagkain, o mas marami lang yung binigay na portions ni kapatid na ganito sa ganitong sister. Tapos nung ikaw na yung humihingi, binigay lang sa'yo, isang pakpak lang, tsaka isang kanin. Magtatampo ka na. Amen. May mga ganyan eh. Pero dapat, bilang mga Kristiyano, tayo ay maging considerate sa isa't isa at huwag tayong maging katitisuran. Ano yung ibig sabihin dito? Ang salitang katitisuran, kapatid, ay tumutukoy sa anumang nakakapinsala sa pananampalataya ng ating kapatid. Amen? Kung meron ka mga personal na problema, let's say may personal problema ka kay pastor, may personal problema ka kay Sister Max, o may personal problema ka sa akin, sa'yo na yun, problema mo na yun. At kung wala naman itong kinalaman sa spiritual, problema mo na yun, kapatid. And I can tell you, pwede mo naman ako lapitan at sabihan mo kung ano yung problema mo sa akin. At pwede naman tayong mag-usap, amen? Kasi open naman kami sa ganyan. Pero kung ikaw naman, pinagsabihan ka at hindi ka naman open sa mga ganung bagay, ikaw yung may problema. Nakitaan ka namin na pinagsisigawan mo yung mga kapatid. Let's say, may hindi ka nagustuhan sa kanila at pinagsabihan o pinagsisigawan mo, hindi maganda. Nakita lang yung mga ibang kapatid, sila din naman inatakot sa'yo. Mukha niya naman ni Sister, let's say, Sister Max. Sister Max, mukha niya naman ni Sister Max. Pagkinyanan na naman ni Sister mukha niya na, no? Kaya harapan na ba rin tao? Siyempre, mag-uusapan ka na. At kami naman sabihan namin na, sis, next time, no ka problema, sabihin mo kaya malumanay kita sulog at ang kailangan kakit ng tao. Yung mga ganyan bagay kami kailangan natin tangkapin kasi meron din mga kapatid na mahihina pa sa pananampalataya at madali silang matison. Kaya kailangan kapatid magkakaunawaan tayo sa isa't isa. 14. Alam kong walang anumang pagkain ng marami sa sarili nito. Ano yung sabi nito? Mayroong mga tao na naniwala na ang bagong tipan ay wala ng pagkain na tinutukoy ng bagong tipan na sinful. Ibig sabihin wala ng pagkain na pag yung kumain ka, magkakasala ka. Kahit dugo pa yan. Amen. Kahit dinuguan pa yan. No? Kung kinakain mo naman yan, na walang conviction sa puso mo na ikaw ay nagkakasala, that's fine. That is freedom in Christ. Na-enjoy natin ito, malaya tayo kay Kristo. No? Pero meron din mga kapatid na ayaw nilang kumain ng dugo kasi pag kumakain sila ng dugo, nagkakasala sila. Hayaan natin sila. Sa kanila yun eh. Pero huwag nilang husgahan yung mga ibang kapatid na kumakain ng dugo. Amen. Okay? 15, mabilis na lang. Kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ng kapatid mo, hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. This is the gist of everything. Kahit ano pa yan, kahit anong ginagawa mo sa iglesia ng Panginoon, kung ang ginagawa mong ito ay nakakasakit ng ibang tao, nakakasakit ng damdamin, nakakasakit physical, nakakasakit emotionally sa mga ibang tao, then you are not doing it out of love. Either you are doing it out of hate, you are doing it out of indifferences. Gusto mo mas nakalamang ka sa kanya, mas nakakataas ka sa kanya, pagdikdikan niyo pa minsan eh. Ay, hindi kayo
oras. Kaya paniniwala yung ngayon, bahala kayo, wala kayo. Pero again, ang nakasakit ng mga kapatid ay isang Kristiyano na hindi lumalakad sa pag-ibig. Ang pag-ibig sa ating Panginoon ang sukatan ng tunay na kalayaan. Kung tayo nga inibig tayo ng Panginoon, kahit tayo mga marumi, makasalanan, madungis sa kanyang harapan, sino pa ba tayo para hindi din natin ibigin yung ating mga kapatid? Kung marunong kang umibig ng iyong mga kapatid, kahit ano pa yung ginagawa niya, diba? Kahit ano pa yung estado niya sa buhay, o kung sino pa siya before, dati siya ay rapist, dati siya magnanakaw, dati siya drug addict, o kung naman yung dati niyang estado before, mamahalin mo pa rin siya, amen. I-embrace mo pa rin siya, amen. Because we are one with Christ. Tayong lahat ay magkakapatid. At kung nagagawa mo na yan sa buhay mo, praise God. Ikaw ay may kalayaan kay Kristo na lumakad ayon sa kanyang pag-ibig. Diba? Dapat tayo ay maging ambassador si Christ, reflection si Christ. Tayo ay minahal ni Kristo, namatay si Kristo para sa atin. Nung tayo ay mga makasalanan tayo, amen. Kung ganun, mahal tayo ng Panginoon. Ganyan din dapat tayo sa ating mga kapatid. Sasabi ni Pablo. Kung nakakasakit ka na ng kapatid mo, ng damdamin niya, ng physical or emotional, minsan ka nasusuntukan kayo mga magkakapatid sa mga indifferences lamang nila, hindi lang sila magkaintindihan kung sino ba yung tatayo sa church o hindi. Pwede ba tumayo yung babae o hindi? Ganyan lang kapatid, nagsusuntukan pa sila. Yung mga ganyang bagay, huwag na tayong magsakitan sa isa't isa, kundi lumakad tayo ayon sa pag-ibig. No? 16-18, matapos tayo. Huwag ninyong pinahihintulutang masiraan ng iyong kabutihan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain o inumin, kundi katwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu. Ano sinasabi ni Pablo rito? Na ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa panlabas na ritual o yung sa mga ginagawa natin, kinakain natin, o kung ano pa man yung sinusuot natin. Iba-iba yung paniniwala natin, iba-iba yung kultura natin, may mga nasa ibang bansa na mga lalaki nagpapalda, etc. May mga ganyang mga bagay. So wala na ito sa mga panlabas na mga ritual ng tao. Ang tunay at ang mahalagang bagay na kung tayo ay na kay Kristo at meron tayo katwiran or righteousness, kapayapaan or peace with God, at kagalakan or joy in Christ. Tayong lahat mayroong ganyan kung tayo ay na kay Kristo. Meron tayong katwiran dahil sa mga nagawa ni Kristo para sa atin. Meron tayong kapayapaan sa Diyos sapagkat tayo ay naging kasanggana ng Panginoon. Tayo ay naging mga anak na ng Panginoon dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ngayon meron tayong kagalakan dahil sa mga dalawang katotohanan na yun. Dahil sa mga nagawa ni Kristo para sa atin. At kung pagmamasdan mo yan, katwiran, kapayapaan, kagalakan, pagmamahal, ano yung mga yan? Bunga ng Espiritu. No? Kung inuuna ang pag-ibig, nalulugod ang Diyos. At kung nalulugod ang Diyos at inuuna ang pag-ibig, nakikita ng mga tao, naluluwalhati mo ang Diyos. No? Kaya mayroong mga Christian churches, kahit nagtatagal na, mayroong mga Christian churches na gumagawa ng community service, di ba? Or nagbibigay ng mga ganitong relief, may mga foundations. Pinapakita nila na sila ay tumutulong sa kanilang mga kapwa. Why? Kasi nais nila na yung refleksyon ni Kristo ay makita sa mundong ito. Pero meron din mga ibang denominations na naniniwala sila na kapag ginagawa nila yun, doon sila naliligtas. Ay, mali naman yun. Pero again, we are doing this all for the glory of God. Not for us to be saved, because we are already saved in Christ. We are just doing this all in worship for the glory of God. Now, the last verses, 20 to 23. Sabi nito, huwag mo sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Mas mabuti ang hindi kumakain, hindi uminom, at hindi gumagawa ng anumang ikatitisod. Anong sinasabi ito? Matindi ang pahayag dito. Anong sabi?
Huwag mo daw sirain ang gawain ng Diyos. No? Ibig sabihin, kailangan tayo lahat dito, meron tayong paglago sa pananampalataya. Meaning, kailangan tayo lahat na narito sa gawain ng Diyos, tayo lahat ay sumasampalataya kay Kristo, at tayo lahat ay mayroong paglago sa ating pananampalataya. We are one during the Word of God, we are one during worship, we are one during Bible study, upang lahat lumago sa pananampalataya. At huwag tayo maging katitisuran sa ibang kapatid, no? Itong mga bagay na ito, kapatid, ay mahalaga kasi meron tayong kanya-kanyang paniniwala, at kung meron tayong kanya-kanyang paniniwala, huwag nating i-force yung paniniwala natin sa iba. Kung ang kalayaan natin ay nakakasira sa kapatid, mas mabuting isuko na lang natin ito. Again, ang pinakamahalaga, yung hindi mawala sa Panginoon yung ating kapatid. Diba? Kung yung mga naniniwala na sa mga sinusuot ay nandun yung kabanalan, then maging pasensyoso tayo sa kanila. Hanggang sa maunawaan na nila ng todo yung Ebanghelyo. Huwag natin sila ipagtabuyan. No? Hindi naman natin sila ipagtatabuyan. In fact, tayo nga ipagtatabuyan eh. Yung mga malaya na sa paniniwala. Pero yung mga bagay nito, kapatid, mas maganda na isuko na lang yung paniniwalang yun kaysa sa ito yung magiging katitisuran sa ibang kapatid. Hindi lahat ng personal convictions ay dapat ipilit sa iba. May ilang bagay na sa Diyos mo lamang dapat itago. Na kayo lamang ang mayroong pagkaalam dito. Kung ginagawa mo ang isang bagay pero hindi ka panatag sa harap ng Diyos, nagkakasala ka. Pero kung sa iba, panatag naman sila na ginagawa yun, okay lang. No? Ano yung buod ng ating Romans chapter 14? Tanggapin ang isa't isa dahil tinanggap tayo ng Diyos. Gawin ang lahat para sa Panginoon. Huwag humatol sapagkat tayo lahat yung mga alipin. Ang Diyos lamang o Panginoon lamang ang may karapatang humatol sa atin. Gamitin ang kalayaan ng may pag-ibig. At gayon din kung meron kang problema sa iyong kapatid, mas isipin mo ang pag-ibig mo sa kanya. Humble yourself. Huwag kang maging superior o ibaba mo ang iyong sarili upang mas maintindihan mo ang iyong kapatid. Mas isipin mo siya at ang kanyang kapakanan kaysa sa iyong sarili. At itaguyod natin ang kapayapaan ni Kristo sa ating buhay. At kung meron ng hihina, magpalakasan tayo sa isa't isa. Sapagkat yan ang nais ni Kristo para sa ating buhay. At ito din ang nais ni Pablo na ating gawin sa ating buhay. Amen? Amen. Muna natin gawin yung mga bagay na ikakasakit na loob ng ating mga kapatid. At kung may masakit na loob sa iyong kapatid, kausapin mo ng personal. O ipadaan mo sa elders of the church na nandyan si pastor. Sa ibang churches nga, meron silang tinatawag ng counseling eh. Kapag mayroong hindi pagkakaunawaan, kasi mag-asawa, hindi sila nagkakaunawaan, or magkapatid ni Kristo, hindi sila nagkakaunawaan, i-schedule na kailangan meron silang counseling with the pastor or mga elders of the church. Para yung hindi nila pagkakaunawaan, ay magkaroon sila ng common ground. Magkaunawaan sila at hindi na maulit pa na sila ay magsiraan sa Iglesia ni Kristo. Because we are not here to judge our sisters, brothers and sisters, but we are here to worship our Lord Jesus Christ. Amen? Ama, maraming salamat sa mga salitang ibinahagi mo sa amin. Maraming salamat o Diyos sa mga katotohanan na ito. Maraming salamat at ginagabayan mo kami sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano, na kami nagiging praktikal, na kami nagiging naaayon sa iyong pagkapanginoon sa aming buhay. Salamat sa mga katotohanan ito. Marapatin mo, Diyos, na pinag-aralan namin ay may sa pamuhay namin bilang mga sumasampalataya. At ganoon din ng Diyos sa mga kaibigan, mga kaanak, mga kapatid na natisod. Marahil mahal na Panginoon, meron sila pinagdadaanan sa buhay. Ikaw ang magbalik sa kanila dito sa Iglesia, mahal na Panginoon. Bigyan muli kami ng kapayapaan sa isa't isa.
tulad ng binigay mo sa aming kapayapaan mula sa iyo. Lahat ito ang sa dalangin sa Panginoon.